All right, good afternoon, everyone, and welcome to our Friday Praise Story episode 152. Ayan, good morning, good afternoon, good evening. Kung kailan mo man, kung anong oras mo man mapapanood itong ating live stream, you can watch it on Facebook, YouTube, later on after ng ating streaming, okay? So, I'm so excited to host today because ang ating guest ay something, for me, one of a kind ang kanyang career before siya pumasok sa virtual bookkeeping. And I know you are also excited na makilala siya. But before that, let me start this episode with a saying that to remind you, no, na gratitude is like a muscle. The more we use it, the stronger it becomes. The more we choose thankfulness, the easier it gets, and the more blessings we begin to notice all around us. So today, let's flex those gratitude muscles together and let's celebrate the wins, lessons, and stories ng ating guest to remind us why this journey is worth it. Okay? So, ngayon, before ko ipakilala sa inyo ang ating special guest for this afternoon, I wanna know kung sino po ang nanonood sa atin ngayon. I wanna see, gusto ko kayong i-shout out kung saan kayong location nanonood ngayon. So please, comment in on the chat box kung nasaan kayo. Ayan, wow, napakaganda naman ang ating guest for this afternoon, si Coach Shari. Ayan, good afternoon. Go, 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 Sir Elmer. Ayan. Sino pa po, please share your location kung saan kayo nanonood. And if you're currently tuning in, please tag your friends, classmates, kamag-anak, ate, kuya, pamangkin, your AC mates, no? The classmates ninyo sa loob ng course, anyone that you think maganda para sa kanilang makapakinig ng isang magandang inspirational story for today. Ayan, watching from Pampanga si Coach Shari. Hello po. So, ayan. Now, this is the time for you para makilala ninyo ang ating special guest. So, gaya ng nabanggit ko kanina, excited ako ipakilala siya sa inyo kasi his career before entering the virtual bookkeeping is he was a caregiver. Opo, he was a caregiver attending to the special needs of his child. 'Di ba? So imagine, full-time dad sa kanyang anak, and then ngayon nag-transition siya into virtual bookkeeping. Nakakwentuhan ko nga siya kanina sa sa aming before kami pumasok mag-live. Sabi niya Tagalog lang daw kasi para secret lang daw na hindi siya sanay sa English. O 'di ba? Sino dito ang mga hindi sanay mag-English pero nandito sa ganitong klase ng karera kung saan kailangan araw-araw marunong kang makipag-usap ng English sa inyong mga client. So if you're someone like him, no, a full-time dad sa kanyang anak na may special needs at hindi rin very fluent sa English pero very brave to face this journey, then please stay tuned in until the end of our episode. And please help me welcome in a virtual round of applause our special guest this afternoon, one of the TBSA students, Sir Elmer Balieras. Ayan. Hello, Sir Elmer. Napakaganda ng iyong smile. So please, introduce yourself, Sir Elmer. Where are you from? Where are you staying? Anong ginagawa mo ngayon? Very short lang. Marami pa akong questions for you later. Go ahead. Bali, 20 years as a public servant, retired with tapos nag full-time caregiver sa anak ko with hydrocephalus. Got 5 neurosurgery. So, until now, nandito lang sa likod ko. And then, na-enroll ako sa TBSA, I think, March. Due to yung 3 days na free, doon ako na-hook. And then, ayun, the rest is history. Wow. When you say public servant, sir, what specific na position ito? Parang mayor ata to si Sir Elmer. Hindi ko usually dinidivulge yun. Tapos, okay, sige. Top secret, guys. So we can't know, but wow, 20 years of being a public servant, Sir Elmer. Parang bigatin yun, ah. And we are so proud of you, ang buong community, Sir Elmer, for being a father who takes care of your child who has special needs. So, thank you sa mga sakripisyo mo sa anak mo. So now, Sir Elmer, nabanggit mo, you started with the free 3-day webinar last March, tama po,
So, before that, meron, before ka ba mag-transition sa virtual bookkeeping, nasa public service ka pa rin? Or you stopped and then dun ka naghanap ng opportunities outside public service? Nag-retire ako 2021. So, Okay. medyo matagal na, but before yung transition is businessman ako, owning Okay. a top 10 sa Lazada na pet supplies. So, kaya Okay. marunong ako sa QuickBooks Desktop for about more than 3 years. And then, so nung naisip ko while doing the business, kasi due to the pandemic, nagsara ito, Mm-mm. Actually, after ng pandemic, nagsara. Dahil nag-iba yung behavior ng ating buying public. Yung mga pet siguro nila, ewan ko sana nila dinala. Kasi nakakapag-mall na sila. Nakaligo na sila sa beach. So, ewan ko kung saan nila dinala yung pets. So, to cut the story short, we decided Mm-mm. to apply for yung retirement to business. So, nandun Ah, pa rin yung skills ng bookkeeping. So, naisipan ko na ito yung i-offer. Actually, as of now, meron din naman ako, pero parang therapy center na maliit. But wow. I am planning to magsara na naman. Pero Wow. itong business, atong bookkeeping ay nawa ay magtuloy-tuloy. Yes. So in short, no, Sir Elmer, public service and then Lazada top 10 seller. Wow naman. And then therapy center. Tama po? And now, ay, man, magkasabay yung therapy center mo eh, tsaka virtual bookkeeping. So, grabe po yung path ng karera ninyo. Medyo paiba-iba siya, pero yun nga, nagbo-bookkeeping ka rin pala dun sa Lazada shop mo. So, kumusta so far yung pagbo-bookkeeping? Medyo sustainable ba siya? Kaya Uh, medyo ready ka nang i-let go yung therapy center? as of now kasi meron tayong uh, yung active, yung isang client, but with Mm. around 5 na companies. Yung isa is yung mother company niya, yung nasa Panama ito. Tapos may dalawa siyang subsidiary, Aha. isang retail shop, tsaka isa namang rental shop ng sasakyan. Meron din siyang dalawa, US. Actually, hindi siya masasabing, hawak ko yun, pero hindi ko masasabing sa line of business kasi natin or work, itong hindi mo masasabi na bukas makalawa wala ka na. So, give your best Mm. shot, then look for, yun yung everyday. Actually, 30 minutes prior tayo mag-start, I've been actively looking for more clients. Wow. Kasi hindi natin alam bukas makalawa, mawawalan. Kaya positive lang, best shot lang everyday. Yan. Yes, correct yun, Sir Elmer, ha? And if to anyone who's watching, kahit may kliyente ka na, you actively look pa rin, no, every day. Kasi part yun ng routine natin eh. Parang sa office, no, may routine tayong ginagawa. So, sir, kwentuhan mo ko onte, before ka yung during your classes, ano yung mostly na struggle mo during the class and paano mo na-resolve yung mga ganong struggles mo? Before the class, ang struggle ko talaga is the amount to pay, yung pera. Pero Okay. God appointed my father-in-law. Padalhan Okay. ako, more than enough doon sa pambayad. Tapos naka-avail pa ako ng yung early bird. So, ang laki ng Wow. discount. So, ang laki ng allowance ko. Allowance ko na daw yun para sa pag-aaral. But during the class, uh, siguro advantage na may QB desktop na ako na background. So, mas madali ko Mm. na absorb. Then, business administration ako ng college. And then, Okay. nagustuhan ko rin yung accountancy. So, meron din tayo niyan na Mm. minor subjects. So, at least tapos may background pa ako sa actual business. So, alam ko yung in and out and terminologies, yung mga ginagamit na nomenclature sa Nice. business. Mm. So, in and out, yung debit, credit, balance sheet. Ang nahirapan lang din ako doon is, paano ba? Basically, yung QuickBooks QBO is may sarili siyang mundo na kailangan mong sundin. Pag mag-violate ka doon, Ah, hindi tama yung bookkeeping workflows na mangyayari. So, talagang, actually during my time na student ako,
nagsi-self-study din ako using other resources, yung mga free Mm-mm. resources. And then yun, yung AI din ginagamit ko. Best friend AI ko rin po? siya. Artificial intelligence. AI, okay. ChatGPT, wala. Oo. Okay, okay. Usual, tinatanong ko, give me the step-by-step process on how to. Relate, Sir Elmer. Ah, so, yun. Tapos, magdamag, hindi ako nakakatulog hangga't hindi ko natatapos. Tapos, nung matapos ko na rin, I offered free services sa mga kabatch ko to guide Wow. them. Oo. And even at Talaga? 3 in the morning, merong tumatawag. Patulong naman ng 2 a.m. So, nasanayan ko na siguro yun to extend help dahil parang Wow. na-inlove ako sa QBO eh. Parang na ano po? Na-inlove sa Wow QBO. naman, na-inlove. Gusto ko yun, na-inlove sa QBO, no? Kapag na-inlove ka daw sa QBO, mas lalong dedicated ka sa pagsiservisyo sa kliyente. Kasi talagang you're more than servicing the client, no? Mas intentional yung workflows mo, yung pagtatrabaho mo. So, nakaka-inspire naman po yun, Sir Elmer. Hindi lang kayo basta nagtatrabaho. Talagang may pagmamahal sa kliyente. Plus, tumutulong sa community. Grabe naman yung 3 a.m. may tumatawag sa inyo, Sir Elmer. May nagsabi nga po dito yan, si Miss Ria Aguila del Mundo Villar. Sabi niya, hello po, good afternoon. TL Elmer is very kind and approachable. He is my batchmate from batch 15. Ayan, ang dami niyong watcher ngayon. Meron din kayong good team live from Davao. Shout out, TL Elmer. So proud of your achievements from TL Josie. And ayan, si Miss Coach Shari nanonood pa rin sa iyo ngayon, Sir Elmer. So, nabanggit mo kanina, yun nga, and also thank you din sa mother-in-law mo, tama? Siya po yung pumuno parang ng enrollment fee. Tama ba yung rinig ko? Father-in-law pa. Father-in-law. Sorry, okay, father-in-law. So, now that you have, natapos yun na po ba yung classes sa loob or ongoing pa rin? Ang pending pa yung booster 3 and 4. Okay. So, ongoing pa rin. So, Wala pa. nakakatuwa, Sir Elmer, dahil hindi pa tapos yung program, pero meron ka ng kliyenteng nakuha. Tama po ba? So, so far, so you're enjoying the perks of working inside your home while taking care of your child. So, so far, ano yung top 3 favorite benefits mo working from home? Una, USD. Yeah, naman ang gusto ko. Okay, USD. So, meron na tayong Wise. Wow, ang galing, no? Wise. Send to Maribank. And pay Ayos. my credit card. So, ang yabang, no? Hindi, maliit lang siya, pero God's creation. Opo. Secondly, of course, napoprovide ko sa family yung mga needs namin. Hindi pa ganun nahihit, pero salamat na sa Panginoon. Yeah. Then thirdly, walang traffic. Nandito lang ako sa bahay. Tapos, basta yun yung benefit na hindi ka na lumalayo para magtrabaho. Dito lang sa computer. Wow. Nakakatuwa naman. Natuwa ako doon sa USD, no? Totoo naman, talaga, kahit sino yun yung favorite. At gusto ko na may Wise na rin kayo. Tapos, yun nga, you provide for your family, di ba? While staying at home, di mo na kailangan. For sure, yung public service, napakabigat nun, Sir Elmer. No, at least dito physically present ka, especially sa anak niyo po. So, ayan, siya po ba yung palakad-lakad sa likod? Ayun, okay. Ayan. So, doon naman, sir, sa mga nabanggit mo, no? So, if there's one thing that you are most grateful from working from home, what would it be? Grateful siguro yung opportunity na bago, may community. Okay. Lalo sa TBSA, tapos doon shout out din sa ibang mga groups din. Tapos parang may bagong bukas na pintuan na alam ko malaki siya, mas marami pang pinto na darating. So kaya lang dahan-dahan lang. Grateful ako kasi I know this is God's way of giving me a blessing na bago na
Dati kasi parang as a businessman, mayabang, 7 digits pinag-uusapan, pero nung bumagsak, hala, 0 digit na. But this time, parang crawling, parang nang gumagapang siya, Okay. umaakyat, mabigat, mahirap, sleepless Wow. nights. Pero alam ko bukas makalawa, magiging magaan. And then, everything is happening. Parang nangyayari, no? Sa purpose ni God. Kasi sabi ko nga sa'yo, yung 3 days pa lang, on the second day, sabi ko, ay, wala akong pang-enroll. So, yun. Okay. Pero on the third day, kasi meron tayong mga, ano, no, yung linalagyan mo yung profile mo ng kung ano-ano dyan, na I'm attending this, ano. Nakita ng father-in-law ko. Sabi niya, magkano ba yan? Oh Sabi my ko, God. ganito, for 15,000. Etc. Nagsabi pa ako. Tapos, binigyan ako ng 24K. Okay. Wow. Oo. Pero ano daw, additional daw yung mga allowances. Pero hindi ko pa talaga alam how much. It turned out nang lumabas, mura lang pala. Then sabi ko, pwede kong isoli, tay. Sabi niya, hindi, allowance mo na yan. Aw. Habang nag-aaral. Tapos secondly, July, after booster 1 and 2, na Uh-huh. meron namang TL sa akin na lumapit, applyan mo to. This Okay. is internship kay Instructor Milona, and nakuha ko naman yon. So doon nag-start, tapos nagkaroon na rin as TL ng batch 16. Mayroong mga TLs din na nag-offer sa akin ng collab. So Okay. isang, if I'm not mistaken, PayPal, isa namang sa construction. Doon na Okay. nag-start yung confidence ko. So yung Mm-mm. internship, then collab with the TL. Siguro kung hindi ako nag-team leader, isa din lang ako sa wala pa ngayon. Mm. Kasi all of those yung pag-show up, pagpapakita, pagtutulong sa kapwa, without Mhm. any intention na makakuha. Kasi ano bang makukuha ko sa classmate ko? Opo. Pero wala yun sa isipan ko. Basta sabi ko, I know QBD, malapit siya sa QBO, so alam ko yung process. Tumulong lang din ako. And then, pinagsama-sama, God's will yun, ano? Opo. Enrollment free, tapos may internship, and then may collaborations with TLs na nakita din Opo. nila siguro. And then ah, hindi naman sila nabigo sa akin. And then here comes, nagkaroon din ako ng ah, ano tawag dito, client na from American citizen siya pero nasa Panama siya. Okay. Ah, Iisa pero 5 kumpanya, no? Isang Ayun. mother, tapos Bigat. dalawang, oo. Mabigat, tapos hindi medyo na sobrang gulo ng kanyang records. Marami po. Ah, Mali-mali po ang ginagawa niya at normal naman 'yun, ano, yung basta pinag-intertwine niya lahat ng mga accounts niya from Ah. 2 different, ano. So, pero hindi sa una, ayaw ko sana tanggapin, pero sabi ko, "Lord, this is your way of, me helping people sa mga lalo yung Mhm. businessman." Kasi dati din akong negosyante Opo. na alam ko gaano kahirap yung bookkeeping, kumukuha 'to ng oras. Ah, Mhm. Honestly, sabi niya hanggang December lang ako sa Panama, kasi ngayong Panama is Spanish yung kanyang bank account, bank Ah, statement. So hindi mo okay. maintindihan yung kanyang payroll, hindi mo maintindihan. Pero sa galing na ng AI ngayon, kaya Hindi na niya lang alam. i-translate. Oo. Oo. Tapos ayun, naayos ko. Nice. Tapos yung US naman, yung isa na benta na daw niya. So Oh, isa na lang natitira sa akin. So lumiliit yung ano ko, chance. okay. Pero this week, nag-usap kami. Sabi niya, kasabi ko, maghanap ka na ng accountant ng Panama dahil hindi ko nga maintindihan yung Spanish. Pero Okay. sabi niya, I interviewed 2 CPAs or accountant, pero hindi ko nagustuhan. I think Okay. ikaw ang magtutuloy. Sabi ko, wow. Ayan, Ay! yan. So, ayun naman, Ayun. na nakakatuwa, nakikinig na siya. Pero sabi ko, kailangan meron akong partner na CPA dahil kailangan ko kasi yung mga dues mo, lalo na sa tax, and Mm. lahat ng mga, lalo sa payroll, is kailangan mong mag-present on time doon sa government. So yun, nakakatuwa, and then may konting pasalamat, konti lang naman. So Pero yun US. lang, US. Yun din,
Yun din kasi ang ano nila doon, legal tender sa Panama, USD. Mm. Okay. Nakakatawa naman. Aliw na aliw ako sa kwento niyo, Sir Elmer, no? Simula sa enrollment fee na overpriced. Tapos yun, nakapagbayad, no? Thank you sa father-in-law. Tapos, yun nga, internship. Tapos yung collaboration with other TLs. Feeling ko yun talaga yung nagpaano sa'yo, TL, nagpa-confident test sa'yo, no? Kasi nagkaroon ka ng actual experience. Tapos, eto na, akala mo until December ka na lang, tama, pero ikaw na rin pala ang hahawak nung Panama company niya, tama? Well, congrats, Sir Elmer, no? Ibig sabihin ba nun, lalagpas ka na ng December? Yes, yes. Yeah. Nakakatuwa, sir. Congrats. I'm so happy for you kasi as early as now, hindi pa tapos yung class but you already have a client. Kasi lalo ngayon, ano sa US, ano na, busy season na. So, yung maraming clients ang naghahabol ng bookkeeper ngayon. Ayan. So, nakakatuwa, Sir Elmer. Congratulations. So, ngayon, you kept on mentioning about yung mga TLs, collaboration, mga classmates na tinutulungan mo. So, sa base sa kwento mo, ang nangyayari, you give and take. No? You receive from fellow TLs, but at the same time, you give to your classmates. And of course, you give also sa client mo. So, ngayon, gusto ko pong malaman, Sir Elmer, what makes a good what makes a support group a good one? Paano mo masasabing nasa mabuting support group ka? Paano mo masasabing nakatulong sa'yo ang support group na meron ka ngayon? TBSA, yun yung community na tumulong. Tapos, yung mga TLs. So, yung community kasi is, alam mo, may ano din yan, tinatawag na yung word of mouth. Yan. Pag hindi ka naman i-endorse ng isang tao nang wala ka pang masyadong nakikita or hindi ka nag-a-appear or nag-show up. Correct. So I think it's one of the reasons bakit siguro ako na i-refer. O ito, mag-apply ka, may link. Tapos nakuha din ako. And then yung sa pagdating kasi sa client getting process ng TBSA, doon pinapakita na hindi lang, actually until now, sabi ko nga sa'yo, 30 minutes, I've been looking actively for, hindi ako nag-a-apply, cheerleading lang ako. So Nice. yung community, ginagawa din yung tinuro sa client getting, lalo na sa zero. May client getting din doon kay Instructor Milona, Instructor Nikki. So they keep in pushing me. Actually, nung internship, sabi ni Instructor Milona na, uy, mag-ano ka na, mag-DC ka na, discovery call. Sabi ko, hindi pa ako ready, hindi pa ako skilled. Sabi niya, hindi. Tuloy mo na. So, napupush niya, nakakuha ko ng isa. Tapos, palpak in a sense na hindi ko maintindihan yung English niya, 95%. Pero tinuloy ko lang kasi parang British accent siya. Pero nasa Amerika. Okay. Tinuloy ko lang and then in-note ko yung what went wrong. And then the next time, in-implement ko na yung magandang way. Actually, yung next DC ko, doon ko na nakuha yung client. Okay. Tapos, tama si Instructor Nikki, tama si Instructor Milona nung sinabi nila na hindi ka hanapan ng ano-anong background. Do I have a background sa bookkeeping, pero iba pa rin pag accountant, CPA. Pero nung nandun na ako lang pala ang magtatanong during DC. So yung oo lang ng oo. But yung mga tanong ay hindi basta-basta no. Meron namang script binigay ang TBSA, kaya lang hindi ako nagbase doon. Ang ginawa ko is I made a research doon sa company. Okay. Tapos yung pain points niya, hinanap ko and then I come up with 4 questions. Wow. So yung 4 questions na yun, very powerful na tahing-tahi doon sa bookkeeping. And then meron din namang libre na group na nagtuturo about sa taxation, tax preparation, So doon ko rin naitahi na ito yung mga needs nila. So nung tinatanong ko siya, nakanganga siya, sabi, oo nga, yan ang mga kailangan ko. Pero hindi nila alam, may research ko lang yan.
Actually, tip lang, I Mm-mm. use Gemini AI. Okay. Kunwari TBSA yung client ko, conduct thorough research sa TBSA, and then o kaya yung pangalan ng may-ari ng TBSA, Shari Pineda, yan. Tapos i-research nila yan, and then I would copy everything. Sasabihin ko naman sa AI, please create 5 questions or pertaining to the pain points of that company so that I could use during DC. And then magpo-produce yan. Of course, dapat gamitan mo ng analysis. And then doon sa 4 questions, doon ka napapasok yung pag-aralan yung yung background ng company. So yun. So yung mga questions ko, swak na swak sa pangangailangan niya. Hindi ako nagtatanong ng wala lang, wala dito, wala doon. So I think that's the reason behind. And all of those nakuha ko sa client getting kasi AI-based din tayo. Ang galing. Yung mga question, pain points ni Coach Ganda, no? Galing ay ni Instructor Ganda. Ayun. Tapos, yun. And QBO naman, laki ng pasalamat ko kay Instructor Annalyn dahil very detailed, process-oriented, hindi ka maliligaw. So, actually, ng first internship ko kay Instructor Melona, 2 nights ako hindi makatulog. Sabi ko, marunong ba ako mag-QBO? Tinitingnan ko yung QBO, parang hindi ko alam. Pero naalala ko si Instructor Annalyn, sabi niya, oops, transfers, credit card payments, tapos money in, money out. So yun lang ginawa ko hanggang na-develop ko na yung process. Even during first client ko na direct, sabi ko hindi ko rin to alam Pero nung yung process uli, bookkeeping workflows, tapos nadagdagan yun ng mga systems and processes na tinuro sa akin ng Instructor Melona. So latag na hindi na ako So I think isa sa mga bagay na nangyari sa akin is na-enhance yung skills ko with confidence dahil sa actual practice, lalo na sa collab. Kasi sa collab, actually, gumagamit na rin ako ng mga accounts nila. Hindi ko lang mabanggit yung mga pangalan, Pero salamat sa kanila. Tapos, doon yung mga turo din nila. At most of the time, 99%, mas gusto ko ako nakakaalam how to do it. So, I use YouTube, AI. Okay. Tapos, pag AI naman, gumagamit ako, I ask them, dapat, siya, GAAP compliant, o kaya naman, ba yun, yung international, So, yun. So, hindi ako basta-basta ng bookkeeping workflow ng hindi GAAP. Yun lang, nahaba ata sa kwento ko. Ano ka ba, Sir Elmer? Aliw na aliw ako sa kwento mo. So, ang dami kong napulot sa sinabi mo. And actually yung mga nanonood ngayon, I'm not sure kung ilan yung viewers natin or kung ilan na makakanood nito. Pero sana na-catch ninyo yung sinabi ni Sir Elmer. Nag-drop siya ng value bomb para sa lahat. Sabi niya, gumagamit daw siya ng Gemini AI. So, Sir Elmer, quick lang, baka magtaka yung mga viewers natin. Paid ba yung Gemini AI mo o hindi naman? Yung free lang? Free lang siya. Tapos may business analysis and research pa siya. Oh, ayos guys. If you're currently using ChatGPT, yun yung madalas ginagamit ng iba ngayon, sir, no? So, si Sir Elmer, ang gamit niya daw, Gemini AI lang and free version. Meron na daw itong business analysis and research. Tama po? Ayun. So guys if hindi nyo pa natatry yun, explore nyo. Mukhang maganda yung sinabi ni Sir Elmer. Sabi niya, please create 5 questions na tatamaan yung pain points ni client. Tama? O, di ba? So sana nakuha niya yun. Napaka-premium tip yun. So thank you, Sir Elmer, share mo sa mga audience natin yung tip mo na yun. So, ano pa ba yung nabanggit mo kanina? Ayun din, gusto ko ring i-emphasize, Sir Elmer, yung sinabi mo na the reason that you are here today, kung nasaan ka man, is because you showed up. Diba? Because hindi naman ikaw i-recommend ng ibang TLs, ng iba mong classmates. Diba? Nakikita ko nga ngayon sa comments, marami kang supporter. So, it only goes to show na you show up talaga, hindi lang sa kliyente mo, kundi sa mga batchmates mo. And based sa pag-uusap natin, Sir Elmer, feeling ko talagang hindi ka basta-basta, hindi ka careless sa mga decisions mo kapag gagayanan.
kapag tutulungan mo yung client mo, talagang sinusuri mo. Discovery call pa lang halata na talagang naghahanda ka, no? May 4 powerful questions si Sir Elmer. So, kung gusto niyo malaman yung chat niyo si Sir Elmer. So, ayun. Nakakatuwa. Madami po akong natutunan. So, ayun, Sir Elmer. Another thing, before ako mag-announce, sir, can you please share with us, no? Kasi, you've been through a lot, no, sa buhay mo. Dati, ang tagal mo sa public service. Top 10 Lazada shop. Yan, sa mga kararating lang. Dati pong nagla-Lazada shop si Sir Elmer. Tapos, ano yung isa? Therapy center. And ngayon, virtual bookkeeper. Throughout those years of your life, sir, ngayon, paano mo masasabi na successful ka na? Saan point ng buhay mo masasabing successful na ang isang Sir Elmer Balleras? So, but before that, mag-shoutout muna ako kasi maraming nagko-congrats sa'yo. Sabi ni Christine Joy, congratulations TL Elmer. Sabi ni Chona, congrats. And si Razel K. Batong Bakal, congrats TL Elmer. Ayun, ang dami mong supporter ha, Sir Elmer. Kilala ko ba itong mga to? Ayan. So, sige sir, go ahead. What can you say about that? About being successful in your career now? Actually, yung salitang successful, parang medyo hindi ko pa siya maarok ano. Kasi Okay. kumbaga sa hagdan, nasa first step pa lang ako. Pero kumbaga sa barrier o yung breakthrough na tinatawag, medyo Okay. naka-advantage na ako dahil meron ng direct client. Oh, Okay. so pero yung success para sa akin kasi, actually, kaming mga batch 15 or even batch 16, pare-pareho ng syndrome na nararanasan yung kaya ko ba to? O yun, yung imposter syndrome. Yung am I faking out or fake it till you make it ba to? Okay. Pero hindi pala ganun, nasa utak lang natin yun, yung negativity. So I think yung success na meron ako is yung na-breakthrough ko na yun. Kasi kahit kaharap ko kahit sino man na kliyente siguro in the future kung meron man. Even actually I had an interview last week. Ako yung nag-reject. Aba, Okay. ang Okay. pogi. Kasi yung construction firm, claiming to be a construction firm, iyon pala Okay. builders sila. Ibig sabihin, they build a building, tapos ibibenta nila yon as parang condo. Hindi yun yung hindi yun yung forte ko. Yung forte ko as contractor for the contractors or the one who is building for them. So, nung una kasi parang magta-transition daw sila into such thing. Sabi ko ay hindi, parang gusto nila ako maging employee. Sabi ko, I'm sorry, I'm not applying for an employment. I'm a partner. Okay. Isa akong contractor. So yun, sabi niya, with so many CPAs na Pilipino na nakausap ko, accountant, the way ka nagsalita about contractor bookkeeping, ikaw lang nakapagsalita ng mga terminologies, ibig niyang processes. Ikaw sana kukunin namin. Sabi ko, I'm very sorry, pero I'm not in a fever na magtrabaho from 10 p.m. hanggang 7 a.m. Kasi yun ang gusto nila. Tapos iwanan ko daw yung other. Sabi ko, pasensya na. No. Kasi hindi sa yabang, kundi naisip ko, hindi siya align. May PWD ako inaalagaan. Tapos pangalawa, I know if God provided me with the TLs na nag-collab, Instructor Mel na nagpa-internship sa akin, and then first client, direct. And even yung QBD ko for more than 3 years na experience, ang laki nun, sabi ko, God will provide more clients. So yun naman, yung imposter syndrome, normal lang siguro, pero ang success na meron ako is na breakthrough ko na yun. Wala pa lang bookkeeper na pagbukas ng libro, first time, expert ka na. So, walang cookie cutter approach. Ibig sabihin, one size fits all. Hindi ganun ang bookkeeping. Kaya lagi yan nasa ko rin letter na. I will study your books. I will develop bookkeeping workflows that is aligned and crafted based sa pangailangan ng company mo. Wow. And then, pag-usapan natin, I'm giving you 1 month, 2 weeks to
2 to 4 weeks. Pag nagustuhan mo ko, tuloy natin partnership. Pag hindi, stop Aba, na. So, yun lang. So, paano ba? pogi points yun, Sir Elmer, ah. Ayun, may tip na naman sila. Kaya, uy, kayo ha, dapat nagtitake down notes kayo ha. This is more than an interview, no? This is more than an episode. Ang daming binabagsak ni Sir Elmer na value bomb. Narinig nyo yun? I will craft, ayun, my own bookkeeping workflow that is aligned to your books. I will study your books. Yun palang mga sweet spots, no? Para matuwa yung business owner. So, grabe. Kahit ako, Sir Elmer, maraming natututunan. And gusto ko din yung sinabi mo na let's give it 4 weeks and then let's see kung magkasundo tayo, di ituloy natin to. Ibig sabihin, hindi ka pala agad nagko-commit, sir, no? Na yung mahaba ang contract. So, wow. Thank you so much, Sir Elmer. Sana nakuha yun ng mga audience natin. Ayan. Sabi ni Christine Joy, baka Team GG yan. Yun, Team GG. Kayo ba yun? TL Joy, thank you. Ayan. Nakakatuwa dito si TL Joy kapag nakakwentuhan natin to in person. So, Sir Elmer, thank you again ha. Napakaganda nun. Sana maraming makapick up nun. And what else? So, ano pa? Gusto ko pa makipagkwentuhan, Sir Elmer, no? Pero yung oras natin, hindi na lang. Ano pa? So, tama, sir. Anong niche ninyo? Kayo ay contractor yung hawak ninyo? Contractor. Hindi builders. Magkaiba pa yun. Contractor, QBO, bookkeeping specialist. Yun na yung pangalan ko sa sarili ko. Nice. Alam nyo, viewers, ang ganda talaga kapag may niche ka. Kasi tingnan nyo si Sir Elmer, literal, yan yung sinasabi ng coaches natin, ng instructors, na you get to position yourself kung ano talaga yung gusto mo. Pag humarap ka sa kliyente, you get to say no. Kasi, hindi ka align eh. Kaya, yan yung sinasabi palang step 1, di ba? Niche down. Ano talaga yung gusto mo? Tama yung sinabi ni Sir Elmer, hindi one size fits all. Tama po. Hindi ganun yun. So, sana nakuha ninyo yan. Napakaganda na. So, sir, kwentuhan mo pa kami. Sabi mo, pangalawang kliyente mo to, itong Panama. Panama ba? Yung una, medyo hindi maganda yung DC. At anong nangyari doon sa unang DC mo? Bakit yung hindi first siya... DC, hindi ko naging client yun. Kasi di kami magkaintindihan. Pero itong second DC, yun na naging client ko. Pero minsan, mapapatanong ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, gusto mo ba talaga to? Kasi alam mo ba yung isang maraming account, tapos ganyan-ganyan, iba-ibang company. Yung imbis na due to or due from this company, ang nangyayari is record transfer, which is wrong. Kasi sarasalabat. Pero di bali, sabi ko, Lord, tuloy ko lang. Tapos ngayon yung dalawa niyang company is yung PNL niya. Gumagamit ito ng class, isang QBO lang. So, yung PNL niya, ang ganda na. Tapos positive, unlike yung last year niya na ayaw niyang paggalaw, is baliktad, mas malaki yung net loss kaysa doon yung expenses kaysa sa income, which is very impossible. And then, tuwang-tuwa siya. Actually, ito lang, tip din lang. Yung 4 weeks na probationary period, it is not see you after 4 weeks. Hindi ganon. Okay. During my pag-receive ko ng QBO, I will conduct initial assessment or bookkeeping workflows na ang tawag doon, work through yung tinuro ni Coach Alfie, no? Tapos ang pinaka best friend ko sa QBO is yung ano ba yun? Yung basta yung pinakauna, kalimutan ko. Nandun lahat yung mga ills ng libro. Oo. Yung parang yun yung pinakapagpasok mo ng QBO, yan ang una mo makikita. Tapos with that, you can hindi rin. Mamaya silipin ko. Sige. Ngayon, titingnan mo na yung mga negative doon. Tapos gawan mo na siya ng workflow. At least 2 weeks to 4 weeks. Ito na yung mga planong gagawin ko. Yan. Tapos binibigay ko na yan sa client before ko galawin yung kanyang libro.
At before ko galawin ang kanyang libro, I also have to print all yung existing P&L niya, balance sheet, lahat ng records niya bago ko galawin. Tapos, hihingi din ako sa client ng shared drive. Doon ko yan nilalagay kasi mahalaga yon kasi mayroon tanong minsan, wala yan dati ah. Okay, Ayun, yes. pag inano ko, ayan hindi pa natin nais, nandyan yan. Oo, nasa ganito yan. Hindi ako yan, tapos last year yan. So, ganun lang paliwanag. So, tapos transparent, tapos pag sinabi ng client, nasaan ka na ba? Every day, nagbibigay ako, yung sinishare ko yung link. Ito na yung tinuro din instructor Mel na pagdating sa bangko, yung alin mga bangko na ba dito na account ang iyong na-update na yung bank feeds, manually or automatic. Aling mga bangko na dito per month, kung nag-clean up ka, ang na-reconcile mo na. Or na-categorize din, reconcile, 3 process, no? So, nandun din, nakikita ni client, uy, nasa ano na siya, nasa August na, July. Wow. Bilis mo, sabihin na. Siyempre, sabi ko, nagpapa-impress ako eh. Oo. Tapos may mga query sheet din. Yan, mga turo ng mga TLs, tsaka ni instructor Mel. Tapos, ano pa ba? Tapos yung tinatawag na pathway mo for 4 weeks, nakalatag na yun. Ako, 2 weeks yung deadline, 1 week tinatapos ko na. Pinagpupuyatan ko. Pabibo talaga. Pabibo kasi ang pabibo ko purposely is to learn the books and to find another client. Correct. Kasi kung ibubuhos ko yung 1 month sa isang client, paano ako maghahanap? So, tapos pag na-clean up ko na yung book, ang mindset ko, I will just allocate 2 hours or 1 hour per day. Hanap na ako ng ibang client. Yun ang nasa utak ko. But anyway, yung client napapansin ko doon sa may mga pathway tsaka milestone, tuwang-tuwa siya. Ang bilis mo, unlike, sorry ha, mayroon din siyang pinangalanan na babae. Hindi ko nasabihin nationality. Sabi niya, grabe, ginanito lang ako. Hindi ko naman siniraan. Tapos, wala lang, tahimik lang ako. Sabi ko, Lord, i-bless mo na lang yung tao na yun. Kasi more on, sirang-sira talaga books niya. And then, nung makita na niya, yung improvements, kasi yung client ko, never pa siya nagsabi na, nasaan ka na ba? Ano bang ginagawa mo? Wala, kitang-kita niya. Yung dating bank feeds niya na siguro kilometric, ang dami niyang accounts. Hindi 10, hindi, basta marami. Sabi niya, bakit puro check na lang na blue? Sabi niya, dati puro numbers yan na ipon. Tapos bank recon niya, from last year, wala. So, yun, nakita na niya, meron palang ina-attach. Tapos, kini-screenshot ko rin yun, papadala sa kanya. Ito na, bank recon ko na yung isang bank. Tuwang-tuwa siya kasi sabi niya, kailangan pala ng... Actually, doon sa shared folder, linagyan ko na rin siya ng mga folder kung saan niya isi-save yung kanyang mga bank accounts. Tuwang-tuwa siya kasi never daw niyang ginawa. Sabi niya, bakit kailangan may bank statement? Sabi ko, pag in-audit ka, mag-ready ka lang. At least, hindi niya alam. Na doon. Hindi na. Ayos yun Tapos yung payroll niya, nailalagay na niya doon. Tapos sabi niya, ba't ganun? Ngayon ko lang niya nakita. Sabi niya, tina-charge niya lahat sa payroll taxes, lahat. Hindi ka ako, meron niyang insurance, meron educational insurance, meron niyang risk talaga, no? O sa Panama. Bakit mo alam yan? Sabi ko, syempre, I'm a bookkeeper. Of course. Pero, ano lang yan, research. So, ibig sabihin, sino ba ako? Hindi naman ako Panamanian resident. So, research lang. Tapos, kalma lang. Kalma lang. Actually, yung may one time na bookkeeping workflows in-implement ko sa isang company niya, I found out it was wrongful. Kasi may mga deposit na tinake ko as sales kasi i-refund naman yun sa Stripe bookkeeping workflow ng POS. Binalikan ko yun, na-redo ko. Tapos 2 araw. Sobra. So, kahit magkamali sa QBO, pag ang doktor daw nagkamali, patay ang pasyente. Pag yung engineer nagkamali is bagsak ang tulay, maguguho ang building. Tapos ano pa ba, pag pulis daw nagkamali, patay ang nabaril. Pero pag ang accountant, bookkeeper nagkamali, anong gagawin? Adjust. May adjusting entry. Ayos.
Kaya wag kakabahang magkamali, guys. Okay, may audit trail pa. May audit trail ako. So, yun, wow. Ang dami na naman nating natutunan. Napakaswerte ng mga viewers natin ngayon. So, ano ba yun? Naaliw na ako sa kakakinig sa'yo, TL. Ang dami mong, na-amaze ako kasi you over-deliver based on your story. 2 weeks ang promise mo, pero 1 week, tatapusin mo siya. And hindi lang para magpabibo ha, gaya nga yung sabi ni Sir Elmer. It is strategic kasi kapag binuhos mo yung oras mo sa isang buwan o 2 buwan ang usapan nyo, talagang literal 2 buwan mo gagawin. How about client getting, 'di ba? How about getting another client? So dahil nga nag-start pa lang si si Sir Elmer, so balance yung mga task niya everyday. Para lang talagang nasa office tayo, 'di ba? Parang nasa corporate, may mga iba't iba tayong ginagawa. Hindi lang nakafocus ka sa isang kliyente. You need to get new clients din. So, ayun. Thank you so much, TL Elmer, no? Dami naming natutunan talaga. But I have one final question for you, Sir Elmer. So, before you answer that, magbibigay lang ako ng announcement, okay? But the question is, if you are to speak to someone na aspiring virtual bookkeeper, accountant, someone na nagdadalawang isip, hindi alam kung tutuloy ba dito or hindi, stuck pa rin sa old life niya, pero gusto ng pagbabago, what would be that message that you would want to give to that aspiring virtual bookkeeper and accountant? But before you answer that, let me share my screen muna, TL Elmer, okay? Nagbibigay lang ako ng announcement. Sige, wait lang po. Dun, dun, dun. Ayan. So, ang ating announcement ay, of course, our year-end party. So, this is a Thanksgiving and recognition night for TBSA and RUOL community. So, regardless if student ka ng TBSA, RUOL, ng mga 30-day client getting program natin, you are very welcome. And if you have mga plus ones, family members, or non-students na gusto mong i-invite, of course, you are very welcome too, okay? So, that would be on November 29, Saturday. So, sana wala kayong pasok nito, yung mga part-timers natin. That will be on 5 p.m. to 10 p.m. Pero alam ko 5:30 talaga yung start, pero 5 a.m. pwede nang pumasok. Pwede kayong pumunta na maaga para makapag-take ng photos, tapos makapag-networking ng maaga. And that will be on Four Seasons Buffet and Hot Pot, SM Mall of Asia, Pasay City, Metro Manila. Ngayon, ang advice sa akin ng management, marami daw nagpa-register, kaya mag-move tayo sa bigger venue. Pero dun pa rin sa Four Seasons. So, mas malaki na yung room natin ngayon. So, we're opening a few more slots. So, ang advice sa akin, we have 10 more slots open. So, if gusto mong humabol, I know we closed out already last November 18, pero pwede ka pang humabol ngayon. So, i-message mo kami si Miss Rufa, si Miss Fred, or si Miss Sam, or me. You can message me para matulungan namin kayong makapag-register. Okay? So, ayun lang. Smart casual attire po tayo. Something that you are comfortable. Meron din tayong exchange gift. And of course, meron din tayong raffle. So, ito ang ating raffle. Ayan. Meron tayong headphones. Ano pa to? Bluetooth speaker with mic. And mga Xiaomi smartwatch. Ayan, ano pa ba to? Fan desktop. Tsaka, ano to? Humidifier. And aqua flask, 22 ounce. So, ayan, marami pa pala. Simple air fryer, may air fryer pa. So, anyone who availed the ticket, whether in solo or in bundles, yung barkada, pwede kayong manalo ng mga raffle gifts na. So, ayun lang. Let me stop my screen. Okay. So, going back to you, Sir Elmer, what would be your message for our aspirants? Go ahead. Nag-invest na tayo dito ng pera at we're aiming for return on investment.
nag-invest ng oras, tapos nag-invest ng resources, everything. So tuloy lang, yung breakthrough natin is yung imposter syndrome, ma-push through mo yung ganong barrier. And how? Showing up, tuloy-tuloy lang, and then client getting process. Kahit di ka naniniwala sa sarili mo, yung first DC mo will improve your way of makipag-usap sa kliyente. Then even yung positioning yourself, then yung asking yung relevant questions. Kaya yung most important relevant important the the relevant question na meron tayo, ano yung pain points nyo? Yun ang laging itatanong mo sa sarili mo doon sa client, ano. So parang uh, i-position mo yung sarili mo kung nasaan si client, and then you are coming from the place of help, sabi nga ni Coach Alfie. Tapos kung yung older self ko naman ang kakausapin ko, mas madali. Elmer, tuloy ka lang. Alam ko nagdududa ka sa kakayanan mo. Alam mo ba ang QBO, ang zero? Baka hindi ka naman marunong mag-English. Pero tuloy ka lang kasi wala ka nang aatrasan. Maraming alternative pero ilang buwan na ang ginugol mo. Tuloy ka lang, tapos pray ka lang kay God and He will guide you. Hindi magpo-provide si God ng enrollment fee mo for free. And then internship and collaborative effort, hindi ka magiging TL kung hindi niya yon in-appoint. So wait lang at tuloy-tuloy lang sa buhay. Tapos darating yung time para sa'yo. Tapos again, DC, 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 DC. Tapos wag mong hanapin ang sarili mo kung CPA ka, accountant. Sa DC ikaw ang nagtatanong, hindi ka tinatanong. So pag tinanong ka na ng client ng about ano yung natapos mo, I think it's last time I told my DC client, sabi ko, I'm not comfortable with the way you ask me question because I am here as an expert. I will ask about your books. Hindi yung sarili ko. So yung ganong punto, may stop mo na siyang magsalita. Ikaw na, hindi sa yabang kasi kailangan unahan mo siya. Kasi pag nauna na siya magtanong sa'yo, malamang sa malamang ay agency yon, hindi direct client. So Okay. I have had 100 plus agencies na in-applyan. No Multiple way. times din akong in-interview ng agency. Sa bandang dulo, duguan ako, talunan, poor, loser kasi hindi ka talaga papasa sa agency. So, pero pag busy ng client, direct client, tapos as a partner, you're offering value doon sa partnership. Yung client nga sa'yo, lalo na pag na-research mo na yung personal life niya, ilan yung aso niya, ano yung habits niya, Di ano aso. yung, kasi yun yung first na itatanong mo kasi sa kanya, kumusta na yung dalawa mong aso? Kumusta na Oh yung my gosh. podcast mo? Subscribe na ako, nag-subscriber na ako dyan. Tapos pag-usapan nyo, so to break the barrier para mawala yung kaba mo. Yung kaba din niya sa'yo kasi kinakabahan din siya, baka isang interview na naman tong mali. Correct, So correct. with that, yung research naman ng na nagawa mo, yung 4 to 5 questions, very relevant. Mas malalaman niya na expert nga ito. Expert nga ito. And then, wag mo siyang i-fail during your first week. Pag meron ka na, nasa iyo na yung QBO, kunin mo agad yung access. Yes. tapos yung shared drive. Kunin mo na agad, doon ko na magpakitang gilas, laglagan mo na ng lahat ng dokumento na meron ka or process. And then 1 week, magbigay ka na ng updates, second week, third week, fourth week. Tapos siyempre, i-receive mo na yung dollars, i-ready mo yung rice. Yan. LJ, di ba? Yun ang pinaka-favorite natin, Sir Elmer. Okay. Grabe. Sabi ko message lang pero nagbigay na naman ng tip si Sir Elmer. So sana nakuha niyo ulit 'yon. So sabi niya, i-stalk daw ang client bago mag-DC. Lalo na swerte mo kapag sa Facebook or LinkedIn mo nakuha. You get the chance to stalk yung profile. So yan, kung may aso, ilan ng anak, no? So maganda yung kaysa sa How's the Weather, no, Sir Elmer? Lagi na lang How's the Weather. So, ayun. Maraming salamat, Sir Elmer. It was an honor hosting you today. So, ayan, natawa si Christina Joy. So, Sir Elmer, anyone you want to say thanks? Meron ka bang gusto i-shout out before natin i-end yung episode?
Go ahead. Okay, thank you kay Instructor Nelson sa basic accounting. Okay. Napakagandang foundation sa lahat ng instructors na nabanggit ko. And Coach Shari, Coach Alfie, ang pinakamalaking ano ah, pundasyon na meron ako kay Instructor Milon for the internship. Without it, I think medyo mahirapan ako. Kasi doon, siya, magaling siyang maging, yung guidance niya nandun. Uh-huh. Tapos, every week, merong tinatawag na feed forward kung anong gagawin, anong mali, what went wrong, what went right. Okay. So, yun, may evaluation. So, again, she keeps on pushing me, DC, 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 DC. So, yun lang din ang sasabi ko sa lahat. Mag-DC na tayo. DC, DC. Then, direct client, wag sa agency. Mm. Ayun. Thank you so much, Sir Elmer. Ayan, dollars tayo, sabi ni Joy. Hi, napakaganda na ating episode today. I think this is one of my favorite episodes. Sobrang dami kong natutunan and ang ganda ng storytelling ni Sir Elmer. And I hope to see you on our year-end party, Sir Elmer. And of course, before I end this episode, I'd like to close it with a verse from the Bible. I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell all of your wonderful deeds from Psalm 9:1. So before we end, Sir Elmer, pwede ba tayo mag-quick picture para lang sa ating story? Ayan. Okay. Teka, full screen ko lang ha. Ayan. Di kasi ko admin eh. 3, 2, teka. 1, 2, 3, smile. Alright. Thank you, Sir Elmer. And thank you everyone who watched today. God bless everyone. See you on our next episode. Bye-bye.